Kahit nga ay si Moira lamang ang nakakulong, ay ramdam na ramdam pa rin ni Zoe ang karma nilang mag-ina dahil ang kanyang trabaho ay unti-unti nang nasisira at pag nagkataon mawawalan siya ng trabaho dahil sa pagkakulong ng kanyang ina at ito'y bali-balita, trending na trending sa buong mundo at daladala niya ang pangalan ni Moira sapagkat siya ang anak nito. Natatakot ang mga customer sa kanya na magpagamot, baka daw kung ano ang gagawin sa kanya. Ang maigi daw sa kanya ay nakakulong kagaya ng kanyang ina. Talabaga ang mga customer o pasyente nila ay naaamoy din na itong si Zoe ay may kinalaman din at dapat ding maparusahan. Ipinagtunggol man siya ni Luke, ngunit si Luke ay walang magagawa dahil umalis ang mga pasyente sa kanilang ospital. Tela ba, itong si Zoe ay may daladalang sakit na nakakahawa at ayaw nilang lumapit sa doktor na yun. Ayaw nilang makita. Sa kabilang banda, sobrang paghirap ni Moira sa loob ng kulungan. Ramdam na rin niya ang karma. Pinagpapalo nga siya ng isang baseball bat at kahapon lamang ay sinaksak siya nitong si Madam Lutos kung saan hindi naman niya ninratong maayos kaya naman nakahanap siya ng katapat at dito nga nakilala niya itong si Madam Lutos. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Moira sa loob ng kulungan ay wala pa rin nagbabago sa kanyang pag-uugali. Nananatili pa rin siyang palaban at iniisip niya na kapag makalaya siya sa lugar na iyon ay gagawin niya ang lahat, makaganti lang sa mga ito. Nagrereklamo si Moira. Sinabi niya rito sa kanyang mga kasamahan na hindi tama ang pinagagawa ni Madam Lutos sa kanya. Brutality umano iyon. Ngunit tinawalan lang siya ni Mildred. Sinabi ni Mildred sa kanya na sigurado ba siyang naging magbuti siya sa labas ng kulungan. Laong mano siya ang karapataang magreklamo at tanggapin na lamang niya kung ano ang kahinatnan niya. Dahil kung sa labas ay sisiga-siga siya at walang nakakaapak sa kanya, pues ebahin niya dito sa loob ng kulungan dahil meron silang isang kinakatakutan at ito nga si Madam Lutos at hindi nga daw niya ito pwedeng kalabanin kung ayaw niyang makita ang palutang-lutang na lamang ang ganyang bangkay kasama ang mga lutos. Takot si Moira kaya naman nung maisipan niya na magsumbong sana kay Warden ay nagsinungaling na lamang siya nung tinanong siya kung anong nangyari sa kanyang mga pasa dahil nabalitaan din ni Warden na may sugat din ang kanyang likod. Hindi niya sinabi ang katotohanan sa takot na rin na baka kung anong mangyari sa kanya sa loob ng kulungan. Wala rin kamalay-malay si Moira na ito ngang si Madam Lutos ay naging galamay na nga ni Giselle at binabayaran niya ito ng malaking halaga upang parusahan at pahirapan siya. Sinabi ni Madam Lutos na hindi lang saksak sa likod ang aabuti ni Moira. Siguraduhin niyang mas marami pa siyang mararanasang hirap. Isang araw, pinatawag ni Madam Lutos ang kanyang mga kasamahan at nang dumating nga ito ay pinasama nga itong si Moira at iniwanan sa loob at binigyan niya ito ng mga cup noodles. Nagpapasalamat naman ang mga ito at agad na lumabas. Iniwan sa loob itong si Moira. Dito'y may plano namang gagawin itong si Madam Lutos. Alam na alam ni Madam Lutos na buhat ng dumating nga itong si Moira ay hindi pa ito kumakain sapagkat naninibago siya sa loob ng kulungan. Ang mga pagkain nito ay simpleng pagkain lang na hindi naman niya kinasanayan. Kaya ilang araw siyang hindi kumakain. Binigyan niya itong si Moira ng pagkain na dilata, ito ngang spam. Ayaw tanggapin ni Moira, ngunit kinalaunan. Kaawa rin siya kay Madam Lutos, nilunok niya ang pride dahil na rin sa gutom na kanyang nararamdaman. Ngunit sinabi ni Madam Lutos na sa oras na buksan niya ang naturang spam, ay hindi dapat siya magtitira at kakainin at uubusin niya ang nasa loob nito. Agad na binuksan ni Moira ang naturang dilata, ngunit ikakagulat niya dahil ang laman nito sa loob ay mayroong mga uod na pala. Nandiri si Moira at sumigaw pa nga ito.
Kung ayaw niyang kainin ang ganong uri ng pagkain, hindi niya matitiis. Ngunit wala siyang magagawa dahil pipilitin siya ni Madam Lutos na kainin iyon. At si Madam Lutos na nga ang kumuha. Dinakot iyon sa loob ng dilata at pilit na sinusubo sa bunganga nitong si Moira. Mangit-ngit si Moira. Subalit